Kamusta po ang lahat mga katambay? Nandito na naman po inyong katambay, si Katambay Mano po, dito po sa Tambay mga kabayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo. Umpisa na po natin mga kabayan, ang ating kukomentuhan. Ang palasyo daw po ay hindi na magsasampa ng kaso kay Vice President. Doon daw po mga tambay, dahil daw po nagpakalat, di ba? Nagpakalat daw po ng fake news. Yan po ang sabi ng palasyo. Sa lalong-lalo yung tagapagsalita po na si Yusek Castro mga tambay, na sinasabing nagpapakalat daw po ng fake news ang Vice President tungkol daw po sa issue na ang First Lady raw po ay yung sinasabi pong nasangkot at pulburon ng issue mga tambay at may namatay pang bilyonaryo mga tambay. Sa kabila nito, na kahit po inakusahan ng palasyo na fake news ang Vice President, hindi naman daw po kakasuhan. Hindi nakakasuhan ng Vice President sa pagpapakalat ng fake news. Komentuhan po natin at pakinggan po natin ang balita. Taan natin ito na Malacanang hindi sasampahan ng kaso si Vice. Ulitin po natin. Taan natin ito na Malacanang hindi sasampahan ng kaso si Vice President Sara Duterte kaugnay na ipinapakalat na umunoy fake news laban sa First Lady. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Malacanang si Christian Yosores. Wala pang plano ang Malacanang na sampahan ng reklamo si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagpapakalat ng maling impormasyon laban kay First Lady Liza Marcos. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa rin ikinokonsidera ng palasyo na atasan ng NBI, PNP o Kongreso na imbestigahan ang motibo sa pahayag ng Vice Presidente. Ang pahayag ng Malacanang ay kasunod ng akusasyon ni VP Sara na sangkot ang unang ginang sa pagkamatay ng isang Pilipino sa kanyang huling biyahe sa Amerika noong Marso. Sinabi rin ng Vice Presidente na ang pagpapaaresto samang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginamit ng gobyerno para pagtakpan ang umunoy kontrobersya ng First Lady. Nauna ng tinawag na fake news ng palasyo ang akusasyon ng pangalawang Pangulo at iginiit na bago pa naaresto si Duterte ay nakauwi na ng bansa ang unang ginang. Patunay umano rito ang naging pulong ni First Lady Liza sa mga kawani ng Girl Scout of the Philippines noong March 11 o araw na dinakip ng Interpol si dating Pangulong Duterte. Kaserbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Ayan po mga tambay. Ang tambay, sa kabila po ng inaakusahan po ang Vice President na nagpapakalat po ng fake news, ay talagang hindi pa raw po o wala pa sa plano mga tambay na paimbestigahan sa NBI mga tambay. Mahirap po imbestigahan mga tambay. Pagka po sa Pilipinas lang ang issue, madali po yan yatang pagtakpan ng mga issue. Pero po pagka sangkot na po ang Estados Unidos, hindi po uso dyan hindi po dyan uso ang pakiusapan. Hindi po uso dyan takipan. At makakalkal po record niyan, mga kabayan. Kung ang record po dito sa ating bansa, sa Pilipinas, lalo-lalo po yung sinasabi po na nakarating na, nakauwi na bago dakpin ng dating Pangulong Duterte dahil March 11, di ba? At nahandyan na raw po ng March 10. Ang sinabi niya yun, di ba? Kung yung March 10, tapos madaling araw pa yata ang sinabi niyang uwi. Di ba? Parang alas 4 yata o alas 5 ng umaga. Yung record na yun, makakalkal yun, mga tambay. Pwede mong doktorin yung record mo sa Pilipinas. Di ba? Pwede mong i-redoktorin. Pero yung record mo sa Amerika, yung pag-alis mo ron, ay mahirap pong doktorin yun. At mahirap pong tapalan ang Amerika pagdating po sa mga record. Hindi po katulad sa Pilipinas, sa ating bansa. Madali po yata nilang pagtakpan. Lalo-lalo po kung ang sangkot ay makapangyarihan katulad di umano ng First Lady. Di ba? Kaya hindi po nanaisin to. Komento ko po mga tambay. Hindi nanaisin at kailanman ay hindi po magugustuhan. At hindi rin po isusulong ang kaso ng paninirang puri ng Vice President sa First Lady. Never pong gawin yan. Kasi po, sa Amerika, sangkot, hindi po sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas, yung sinasabi ko nga, madali pong pagtakpan at doktorin ang mga record. Paano mo dodoktorin yung singa?
Yung pag-alis mo ron, may airline yan, di ba? Sasakyan. Hindi naman po aalis yan nang hindi dokumentado yan. At may custom po ron. Di ba? Dadaan ka rin doon sa custom ng Amerika. Di ba? Pati yung hotel kung saan ka naka-check-in. May record po yun, yung check-in mo ron. Pati yung service na ginamit mo sa Amerika ay may record pa rin yun, mga tambay. Kung nakalimusin ka ron, kung ano man ang ginamit mo ron, o yung mga sinasabing pang VIP car, ay may record po sa mga kumpanya nila yon. Kung kailan mo ginamit, at kung saan ka mga nagpahatid. Kompleto detalye po yun, mga kababayan. Pati lahat, kung ano-ano mga pinuntahan mo, ay makakalkal po yun, mga record. Hindi po katulad sa Pilipinas. Ang record, mga tambay, ay nawawala. Kaya dito po mga kababayan, sunog na sunog po sila. Nakita nyo po. Kaya galing-galing po nilang mag-akusa sa Vice President na puro fake news ang Vice President. Pero hirap naman po sila na ito ay kasuhan. Pero puro fake news po ang lumalabas po. Pagka sila po ay nagpahayag na sa Malacanang. Lalong-lalo po sa pangunguna ng isang Yusek Claire Castro. Hindi nyo ba napansin? Gada salita ng Vice President, puro fake news. Fake news yan, mga katamay. Pero, ayaw naman nila magbigay ng totoong detalye. Ano po ang pinakikita lang sa sambayan ng Pilipino? Puro litrato. Lumang picture daw po. Lumang litrato. Lumang video daw po. Yan ang lumalabas po. Ayon po sa mga eksperto nating mga kababayan. Dahil meron tayong mga nagsusuri. Di ba? Lalo-lalo sa nilalabas po nila sa social media at doon sa TV station po ng gobyerno na PTV4. Na yun daw po mga video na yun ay luma na. Di ba? At maraming nagpapatotoo na yun ay in-upload lang muli, mga tambay, at pinalabas po sa social media at sa government station, mga tambay. Nakita nyo po. Kaya po, kung susuruin po ng mga eksperto, mga tambay, at hindi lang po magkakaroon ng takipan. Kasi takipan na nakikita ng Pilipino eh. Di ba? Pagtatakip para po yung kanilang mga issue ay mapagtakpan. Di ba? Dahil totoo, yung Vice President, hindi po magsasalita yon nang wala rin pong hawak yon. Nang wala pong hawak yon na ebidensya na galing din po sa Estados Unidos, di umano. Di po ba? Meron bang katulad ng Vice President, isang abogado po yan eh. At yan, bago magsalita yan, ay sisiguraduhin niya dahil ang pamahalaan ngayon ay kalaban niya at pilit siyang pinababagsak. Sa katunayan, yung ama na nga niya naging dahilan. Nakita niyo po, yung ama niya, ang dating Pangulong Duterte, ay nagsakripisyo na nga. Di po ba? Pinuliti ka ng sobra, demolition job. Di po ba? At usapin na po yan sa ombudsman. Ang talagang napakaraming nakitang paglabag, lalo sa proseso ng pagdakip. Kidnapping ang lumabas yan ayon sa pagsusuri ng Senado. At sinampahan na ng kaso at iniimbestigahan na sa ombudsman. At haharap dyan. Kaya nga lang, ang sabi ng Vice President, bakit wala dyan sa imbestigahan ang Commander-in-Chief? Yun ang banat ng Vice President eh. Siya ang may utak ng lahat. Siya ang Commander-in-Chief. Hindi mangyayari lahat yan kung walang basbas ng Commander-in-Chief. Wala tayong magagawa. Yun ang sinampe. Yun ang sinampa ng senadora. Siyempre, ang senadora ay kapatid. Siyempre, kadugo. Alangan bang idamay mo agad yung kapatid mo? Kapatid mo yun. Siyempre, di umano. Unahin mo muna nga paimbestigahan yung mga galamay, yung mga tuta. Yung mga tuta. Di umano. Di ba mga tambay? Kaya dito, sana maimbestigahan din po ito. Gustong-gusto ni Kamanong na lumabas isang araw na imbestigahan din po itong issue ng First Lady. Dahil iniimbestigahan na po sa ombudsman ang issue na ginawa nilang napakaraming illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, ay iniimbestigahan na po ito ng ombudsman. Sana po, isang araw o kaya sa pagpasok ng 20 Congress, ay imbestigahan po ito
Ito pong napakalaking issue po dahil may issue po ito ng pulburon ng First Lady at yung pagkamatay ng bilyonaryo na kasama niya po doon sa Amerika, mga kababayan. At pinatunayan na po ito, napakarami na po nagpatunay. Kahit po yung taga-Amerika na si Maharlika ay may hawak din po siyang police report na talagang may namatay noong mga araw na yon, oras at buwan. Di ba? Kumpleto, March, nahandon, na todas, at high-end, kilalang tao ang sangkot, mga katambay. Ayon yan doon sa taga-Amerika na vlogger. At taga roon din mismo yung vlogger na yon. I think Los Angeles, LA. Los Angeles, California, mga katambay, USA. Beverly Hills daw po. Alam naman natin, pag tinawag na Beverly Hills, talagang high-end yan. Sikat yan. Mga tamay, talagang pangyayamanin yan, pang royal blood, pang big time. Mga babayan, di ba? Yung mga lugar na yan. Hindi po natin kakayanin dyan. Mag-check-in, lalo sa hotel dyan. Di ba? Kaya dito, mga tamay, talagang nakikita mo yung comparison eh. Yung, kung sino nagsisinungaling at sino ang may tinatago sa Pilipino, sa bayan. Yung isang vice president, natahasang sinasabi ng vice president lahat, pati ang mga ginawa nila rong session, yung kanilang pulburon session, at meron daw po na overdose sa pulburon, ay talagang tahasang sinabi ng vice president. At sangkot dito, kasama sa pulburon session, ayon sa vice president, pulburon session, kasama raw ang First Lady. At may kumakalat din po, mga tambay, ng First Lady. Ayon po yan sa mga kababayan natin sa Amerika, lalo-lalo sa Los Angeles, California. Mga tambay, dyan sa may Beverly Hills, sa Long Beach, ay meron din daw pong suot na napakamamahaling bracelet. Meron daw pong suot na bracelet ng First Lady. Mga tambay, ibang klaseng bracelet daw po. Ang tangi lang daw pong pwedeng magbigay sa'yo ay ang Amerika. Pagka daw po ito ay nasuutan ka na, mga kabayan, ay hindi ka na raw po mawawala. Mga tambay, para ka raw po may GPS. Para ka raw po may Waze. Mga kabayan, para ka daw po may Waze. Mga tambay, okay, Google Map. Nadidetect ka raw po, kaya ka i-detect ng Amerika, mga tambay. Lalo-lalo daw po ng kapulisan. Special bracelet daw po. Ayon po yan. Yan po yung mga kumakalat na sa social media, yung mga kababayan natin sa Amerika. Mga kababayan, meron daw special bracelet pa ang First Lady. Totoo kaya yan, mga tambay? Nagtatanong lang si Kamanong. Lalo-lalo yung mga kababayan natin sa Amerika, sa LA. Dahil nga, ang inakusahan kasi ni Claire Castro ng Malacanang ni Yusek, na napakarami at talagang fake news ang Vice President. Pero hindi nila kayang sampahan ng kaso. At hindi nila kayang paimbestigahan. Mga tambay, hindi nila kayang paimbestigahan sa NBI na ang NBI ay gigil na gigil sa mga fake news. Pati ang kapulisan ay gigil na gigil sa fake news. Napakarami na sinampahan ng fake news ng NBI at ng kapulisan. Di po ba? Pati nga si General Torre, napakarami sinampahang fake news Di ba? Bakit pagdating sa First Lady, mga tambay, at pagdating sa Vice President, kasiraan ng isang First Lady at pagkasira at siniraan mga First Lady, saan po impact niyan? Di po ba ang impact niya sa Pangulo? Lalong-lalo ang issue ay pulburon. Sa bagay, mga kababayan, mga tambay, ang Pangulo rin naman may issue ng pulburon Di po ba? Pinaparatangan din po yan ng Vice President, di ba? Ano sabi ng Vice President? Meron tayong Pangulo, mga tamay, duwag na duwag, walang yagballs, takot na takot. Saan? Sa drugs testing. Saan po? Sa hair follicle drugs testing po. Di ba? Takot siya sa hair, sa buhok. Ayaw niya. Ayaw daw po niya magpa-test ng live. Bakit kaya, mga kabayan? Napakarami po yata nilang tinatagong sikreto, mga kabayan.
At darating naman po ang panahon para dyan, mga tambay. Darating po. Hindi naman po lahat ng panahon ay sa kanila. Hindi naman po habang panahon ay ang gulong naka-stop lang po sa taas para sa kanila. Tatakbo rin po yan, mga tambay. Katulad niyan, lalabas na po. Huwag lang po magkaroon ng malawakang dayaan, sabi ng Vice President, ay umiiral na po ang dayaan ayon sa Vice President. At talagang gamit na gamit daw po ayon sa Vice President sa pagbili o sinasabing dayaan ayon sa Vice President ay ang mga ayuda. Yan ang ginamit daw po ng mga politiko, mga kabayan, sa mga Pilipino para makuha at mabudol na naman tayo. At sila na naman po ay mga mucho dinero na naman, mga tambay, pagka sila'y nakabalik na naman muli. Nakita nyo po, yung ginawa po sa pera natin, mga budgeting sa institusyon ng Kamara at Senado, nakita nyo po, sa pangunguna daw po ng tambaluslos. Grabe! Napakalalaking pera, mga bayan. Kung yan po ang ating iboboto, puro sa basurahan at kumunoy ang punta natin. Lalong-lalo ang ating kaperahan. Baon tayo sa utang. First quarter pa lang po, napakalaki na raw po. Ayon po yan sa ating Bureau of Treasury. Napakalaki na po ang naidagdag sa utang natin. Ilang bilyon na. 3 buwan pa lang, lumobo na naman ang nasa 40 plus billion daw po. Ayon po yan sa Bureau of Treasury natin, mga tambay. Grabe, no? Tapos, nakikita mo yung mga programa, puro band-aid solution. Tapos, dadaling ka sa ayuda na nagagamit pa ayon sa Vice President, vote buying. Di po ba? Kaya isip-isip po tayo, mga kabayan. Nadagdag ko lang po dahil panahon na po ng botohan. Sa Lunes na po tayo boboto. Mga tambay, Lunes po, di ba? 12. Kaya pumili po tayo ng tama, mga kabayan. Nandiyan po, siyempre, yung ating Duterte 10 at yung ating party list ng PDP Laban, yung sinusuportan. Isa-isa lang po ang ating pagboto dyan, mga tambay. Isa-isa. Dahil isa lang naman po ang kailangan sa isang botante. Pero meron na po tayong pagpipilian. Kung meron po tayo 10 sa pamilya, at least, iboto po natin lahat yung PDP Laban na sinusuportahan po na party list. Katulad po ng Duterte Youth, yung PPP, Ipanaw Sambayanan, Sagip, Juan Aguila, Bisaya Gayud, Good, yung Gayud, ABP, Gabay, Malasakit at Bayanihan, mga tambay. May message ko po dito, ilalagay ko po sa yung mga pagpipilian po natin na sinusuportahan po ng PDP Laban, mga tambay, ang party list, mga tambay. At siyempre po yung ating pong Duterte 10, nahandyan po lahat yan, mga tambay, sa pangunguna po ni Bondoc, number 10, De La Rosa, number 22, Go, number 28, 30, si Hinlo, 34, Lambino, 38, Marcoleta, at 42, Mata, 53, Kibuloy, 56, Rodriguez, at 58, Salvador, mga tambay, 10. Ngayon, nasa inyo na po yun. Dahil hindi ko naman po hawak ang inyong kalooban, mga tambay. Pero black voting po tayo. PDP Laban. At kung gusto nyo po magdagdag pa, dahil 10 po yung atin, nasa inyo na po yung mga tambay. Ayan po, mga kabayan, ang nakakatawa po na pahayag ng palasyo, mga tambay. Sa kabila ng napakadiin at talagang ibinigay nila at pinahayag at binalita sa publiko na fake news ang Vice President sa pagpapakalat po ng Vice President dito po sa mga issue na binitawan ng Vice President tungkol sa pulburon at sa pagkamatay po ng bilyonaryo. Pero ang sagot ng Malacanang, kahit po sinisiraan niya, mga tambay, yung sinasabi nila na sinisiraan at fake news, ang First Lady ay kaya po nilang tanggapin. Kaya po nilang tanggapin ang lahat ng pahayag ng Vice President. Mga tambay, tanggap na tanggap po nila dahil hindi po nila kakasuhan ang Vice President kahit po ng cyber libel o libelous, mga tambay, dahil paninirang puri po ito. Paano nila kakasuhan, mga tambay? Mabubunyag po ang katotohanan. Kaya kailangan, huwag nang kasuhan para mapagtakpan ang dapat pagtakpan. Pero ang mga Pilipino, hindi na bobo, tanga,
gago at hindi po bulag, pipi at bingi ang Pilipino. Napakarami po nating kababayan sa Amerika, lalong-lalo po sa Los Angeles, California. Marami, 'di ba? Malaki po kasi ang California, 'di ba? Yung ang alam lang na naman natin na talaga ang famous Los Angeles, California, saka yung San Francisco, 'di ba? Yan yung madalas na natin nakikita sa TV. Napakaraming Pilipino diyan. Hindi ka pwede magsinungaling diyan at napakahirap gumawa ng fake news diyan dahil technology na po tayo ngayon. May mga cellphone na po ang mga tao. Madali ka nang makuhanan ng pruweba. Sa panahon po natin ngayon. Ayan po mga tambay, sumuko na po, isinuko na po ng palasyo ang sinasabing lang fake news ang ating Vice President. Pero hindi naman po nila ito bibigyan ng kaparusahan mga tambay. Okay lang sa kanila na nagpakalat ng fake news ang Vice President. Nasangkot po sa pulburon ang First Lady at sa pagkamatay ng isang bilyonaryo mga tambay. Unbelievable. Natawa lang po ako mga tambay. Kasi matatawa ka Di ba? Matatawa ka yung mga kapulisan at NBI, yung mga vlogger, talagang sinusuyod nila. Pati nga yung vlogger sa Mindanao di ba? Yung sinusuportahan yung bahay, binabantayan nila yung bahay ng dating Pangulong Duterte, di ba? Kinasuhan na nga di ba? At napakarami pala na kinasuhan. Pati pa mga vlogger na sumusuporta, pinatatawag pa nga sa Congress at kinakasuhan di ba? Pero First Lady, akusahan mo na gumagamit ng pulburon, pambira. Tapos meron pang mga pulburon party, okay lang sa inyo, tanggap na tanggap nyo, walang kaso. Yung pinakamataas pa, asawa pa ng Pangulo yan. Ay nako, talaga sumisingaw na ang baho. Talaga mahirap talaga maitago ang baho Kasi pumutok sa Amerika mahirap mo kasing dayain. Lalong-lalo ang record. Kasi sa Amerika walang rekto. Wala po rekto sa Amerika, mga kababayan. Kaya mahirap mong dayain. At sa Amerika, mahirap kang mag-under the table doon. Kasi doon po kasi talaga sagana po doon ang record sa CCTV. Kumpleto puro lahat, mga tamay, lahat ng galaw mo. Kaya nga kaya nga mahihirapan silang pekein niya at dayain ang record ng First Lady sa Amerika. Lalong-lalo yung kanyang pagdating, labas-pasok, pag-alis, pagdating, naka-record po yan sa Amerika, mga tambay. Hindi nila kaya suhulan yan. Magagalit si President Trump. Dahil ang presidente ng Amerika ngayon ay galit na galit po sa pulburon. Ayaw na ayaw ng pulburon ngayon ng presidente ng Amerika. Sinusuyod niya ang buong Amerika. 'Di ba? Tinutugis niya ang mga sangkot sa pulburon. 'Di ba? Kaya nga po ngayon sa Amerika napakalaki na po ng kabawasan, lalo-lalo po sa issue ng pulburon sa kanila. Droga. Di ba? Mga kriminal, tinutugis po ng Amerika mga kriminal ngayon. Di ba? Lalo-lalo po mga walang dokumento na nakapasok na illegal at may kaso, lalo yung mga may kaso, tinutugis nila yan. Kaya po, mahirap po makalusot dyan ang First Lady, mga tamay, sa Amerika. Lalo ang issue ay pulburon. Dadaan ka sa butas ng karayom pagka ganon. Okay, yan po mga tamay, ang nakakatawa. Matutuwa ka talaga, mga tamay. Tanggap na rin po ni Yusek. Hanggang fake news na lang po sila, mga tamay. Pagdating po sa issue at mas mainam no? Napakainam po talaga pagka Vice President ang magpapahayag ng katotohanan. Bakit? Hindi nila kayang sampahan ng fake news Hindi nila kayang kasuhan ng libel o cyber libel. Pero pagka ordinaryong Pilipino, katulad ni Kamanong, ordinaryong vlogger, mga tamay, madali po nilang kasuhan. Mga tamay, di po ba? Pero pagka ang Vice President na nagpahayag, hanggang fake news lang po masasabi nila. Yun lang po yun.
Kasi ang Vice President, isang magaling na abogado, magaling na Vice President, hindi yayaw-yaw yan at hindi magsasalita yan nang walang proof, walang ebidensya. Ay nako, bilang na ang oras at araw nyo hanggang kung hindi magtatanggubay ang kanilang dayaan ayon sa Vice President, palagay ko may impeach na sa Malacanang, mga kabayan. Sa palagay ni Kamanong, wag lang po magtagumpay ang dayaan nila. Di umano. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Alam niyo naman po kung sino po kayo. At sa ating pong tagapanood. Thank you po sa inyo. Maraming salamat. At thank you rin po. Shoutout din po sa mga nagbibigay naman po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Ani Joe. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa biyaya. At ingatan nawa po kayo mga kababayan. At siyempre po, yung kabilin-bilinan po ng Vice President at dating Pangulong Duterte, yung black voting po tayo. Solid PDP laban mga tambay. Lalong-lalo sa Senado at Kongreso. Napaka-importante po yan para sa impeachment ng, siyempre po, ng mga magnanakaw. At may issue ng pulburon. Ay kailangan po yan sa impeachment, mga kabayan. At thank you rin po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po siyempre sa mga nagko-comment, like, share and subscribe. At yung panalangin po, mga tambay, sama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. Kayo rin po mga tambay, tayo rin po, mag-ingat po tayo, doble ingat po tayo. Mahirap na po ang sitwasyon, lalo po sa ating bayan, mga kabayan. Laganap na naman ang isang damukal na masasamang tao. Ingat po tayo. Paalam po mga tambay, sa muli. Bye-bye.